Lisa Araneta Marcos, leader daw ng sindikato sa bansang Pilipinas. Naku po, malupit to. At eto, Marcos Jr. nilapitan ng kampo ni former congressman na Bicol Party List Saldico. At eto, Martin Romualdez. Martin Romualdez ay may inilabas ng ebidensya laban sa kanya. At pag-usapan na rin ho natin itong pangbabash or pangbabastos sa anak ni Manny Pacquiao sa labas na si Eman Pacquiao. Halu-haluin na natin to. Isahan na ha. Ay. Sorry. So eto na no. Grabe yung mga pasabog ni Saldico ngayon. At sa sobrang pasabog ni Saldico, nataranta ang mga vloggers. Nataranta ang mga yudipunggol na mga vloggers. Mga vloggers na bayaran. Oo, nataranta sila, hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin. At eto, minabalitaan pa ako na mukhang tatanggalan na sila ng budget. Bakit naman? Ang laki-laki ng ang laki-laki ng ninakaw nyo. Magkano lang naman sinasahod ng mga vlogger per month? Wala naman atang 5 million per month yan. Kayang-kaya nyo yan. Kayo pa ba? Oo, napaka-solid nyo. Mga billionaire you. Oo, so yun nga itong mga vlogger na to ay natataranta na din kasi hindi na nila alam kung paano nila pagtakban si Marcos Jr. As usual, ang hirap talaga na ipagtanggol ang taong may pagkakamali. At ang hirap naman no? Tangina, magnanakaw na, adik pa, tapos pagtatanggol mo. Porket binabayaran kayo, pinagtatanggol nyo. Ang hirap ng ganun, guys. Sobrang hirap po ng ganun. Biruin nyo yun, ha? Buhay na, no? Talagang binastos na yung mismong kababayan nyo, tapos pagtatanggol mo pa. Sobrang kasiraulan, no? Matatawag na talaga kayong mga Y-bot. Y-bot, baho lubot. Ay! Sorry. Y-bot, baho lubot. Yan ang mga bansag sa mga vlogger ngayon. Dugay ka na sa Maynila, why ka pa rin lubot? Ay, why ka pa rin labot? Hamuon ka pa din. Hindi ngayon nagtataranta. At eto nga may mga iilang mga vlogger ngayon na mga loyalistang vlogger na na mukhang babaliktad na. Kasi wala nang pondo. Wala nang pondo Tsaka ano pa bang pakinabang nila ngayon dahil alam naman na natin na bistado na ang administrasyong Marcos. So ano pa bang pakinabang nila? So wala nang pakinabang. At ito pa malupit. May isang vlogger, hindi ko alam kung isa or iilan, na ang kanyang misyon ay makipagkasuhan sa kapwa vlogger. Syempre vlogger ng mga DDS. At si Bossing na daw ang bahala sa kanila. Galing, no? Sana all may backer. Speaking of backer, eto, panoorin niyo to. Ayan, no? Speaking of backer, sabi ni Remulla, ni Ombudsman Boying Remulla, sa haba at sa dami, wala na akong oras panoorin yan. Ayan sabi ni Remulla yan. Wala na po daw siyang oras na panoorin ang video ni Saldico. So ibig sabihin, pinatunayan lang ni Boying Remulla na hindi niya talaga makakasuhan or hindi niya sasampahan ng kaso sila Romualdez, Lisa at Marcos Jr. Kasi eto yung mga sinasabi ni Saldico, dapat mo talagang panoorin yun. Isa sa mga magagamit mo yun
Kasi ang trabaho ng ombudsman is panagutin yung mga opisyal ng gobyerno na lumabag sa batas, lalong-lalo na yung korupsyon. 'Di ba? So ngayon, nakakagago lang na bakit hindi mo papanoorin etong video ni Saldico. I-involve dito si Lisa Araneta Marcos, Romualdez, Sandro Marcos at si Pangulong Marcos Jr. So isang malaking katarantaduhan yun. Hindi mo pwedeng idahilan na wala akong oras kasi wala akong oras kasi alam niyo naman tawag dito, busy ako, marami akong kasong inaatupag. Pero kahit na Boying Rimulya, puta na trabaho mo yan. So ibig sabihin, binabaliwala mo lang yung video ni Saldico kasi wala ka talagang balak na trabahuin etong mga kriminal na nasa gobyerno ngayon. Okay, gets. Gets na namin, Dudong. Huwag ka na mag-alala, gets na namin. So ganun pala yun. Ganun pala ka. Oh. Tangina, hindi mo papanoorin, hindi mo malalaman kung ano yung dapat may kaso kala BBM, Lisa, Sandro. Kahit hindi na si Lisa, si Sandro at si Romualdez. Dito pa lang na sinasabi mo, tolonggis ka na . Ay, naku po, Boying Rimulya. Talagang pinatunayan mo lang sa mga Pilipino na kaya ka inilagay ni Marcos Jr. dyan sa pagiging ombudsman is para isa sa mga protector nila. Ang galing. Okay, sige. Kwento mo yan. Dito naman tayo. Ay, grabe Putang ina, ilang star yan. Tana, buti pa sa pagiging Coast Guard, nagka-star ka, pero sa pagiging abogado, na-disbar ka. Putang ina mo, Admiral Gadon. Puta ka, pinsan mo ba si Ikaw ba tumalo kay Kaido? Ha? Sino inuuli mo? Si Luffy? Isa sa mga protector, the protector, the admiral, the two-time disbarment. The one and only lawyer in the Philippines na disbar ng 2 beses. Walang iba kundi si Admiral Larry Gadon. Yan Ang ganda nung introduce ko sa'yo, Larry ha. Baka magalit ka pang hayop ka. So eto, sabi niya walang drug addict na matalino. Meron bang drug addict na matalino? Na napakatalino? Sabi niya. Sabi ni Larry Gadon. So syempre babasagin natin yan. Ito yung pinaka-katanungan na Larry Gadon. Larry Gadon. Ito yung katanungan, no? Katalinuhan ba ang ipunin mo ang tubig at gamitin sa tagtuyot? Baha yun na, baha. For your information, motherfucker. Katalinuhan ba na ang tatay mo ilang taon nang patay pero nakakausap mo pa rin? Katalinuhan ba na sisihin mo yung bagyo na wala ng schedule pag dumarating sa bansang Pilipinas? Katalinuhan ba yon? Di ako, nagtatanong lang ako, Admiral ha. Hindi mo ako kalaban, hindi ako pirata. Hindi ako membro ni nila Lupi ha. For your information lamang. Larry Gadona. Larry Gadona. At eto pa, Larry Gadon, isa sa mga kabobohan na ginagawa ni Marcos. Ang dami nang nagturo kay Martin Romualdez na isa siya, nakasama niya. Sa pagnanakaw etong si Martin Romualdez dyan sa flood control scam. Hindi niya pa rin makita-kita yung mastermind. Tapos sasabihin mo matalino? Porket nag-i-English matalino na? Mga bobo! Ay... Hindi, ito kasi si
si Admiral Gadon, intindihin na lang din siguro natin din to. Katulad lang yan ni Auntie Claire. Kapag nawala ang administrasyong Marcos, wala na ring mga hanap buhay itong mga to. Ako na nagsasabi sa inyo. Tsaka ito, diba, sinasabi na nga ni Saldico na ayon kay Saldico na ang mastermind talaga ay si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. Malamang sa malamang yung mga taong nagtatanggol dito sa magpinsang ito naambunan din nung mali-malitang pera. No, naambunan din niya ng mali-malitang pera. Kaya todo protection sila kay Marcos Jr. Kung wala namang pakinabang sa kanila, si Marcos Jr., putik na yan, hindi to todo kampe. Ikaw ba naman sisirain mo yung pangalan mo? Susuportahan mo, adik. Ayon yan, ha? Ayon yan kay Amy Marcos, hindi galing sa akin yan. Susuportahan mo, adik. Susuportahan mo magnanakaw. Di sira pangalan mo nun. So anong purpose ng pagproteksyon nila kay Marcos Jr. Kasi nga nakinabang din sila sa mga pera na ninakaw, na ninekwa ng magpinsang Romualdez at Bongbong Marcos Jr. Kaya ganun. Ha? Larry Gadon. Utang na, no? Akalain mo yun, ha? Pero in fairness, pwede ka naman dyan sa sa karagatan. Para maalala mo ang malalansang nakaraan mo sa karagatan. Mukha ka naman Chokoy. O baka ikaw ang tatay ni Dugong. Hoy, si hulihin mo na si Lupi, ha. Para kahit papaano may pakinabang ka naman. Oo, Larry Gadon. Hindi ko lang alam din talaga kung bakit nilagay siya dyan sa ganyan. Para saan? Nakakababa ng parang si Auntie Claire lang bilang lawyer. Kinakahiya siya ng mga kapwa lawyer niya ngayon. Kaya ito, nakakahiya din to kay sa mga Coast Guard. Itong katayuan ni Larry Gadon na putay na ang ganda-ganda ng Coast Guard, tapos sinira lang ni Jay Taraliela ba yun? At ni Larry Gadon slash with FL Lizar Araneta Marcos. Tangina, may dugong na, may Chokoy pa. Sorry. Marami pa yan dito, eto, sabi ni John Vic Remulla kay Saldico. Si Saldico ang mastermind. Ikaw, ha? Lover boy, ha? Tumitirada ka na rin, lover boy, ha? Pag ikaw nakurot ni Ma'am Sitar sa puwet, yari ka. Nangingialam ka sa away ng hindi mo away. Nakikikomento ka kahit wala kang alam. Ha? Lover boy Remulla, ha? Sabi ni Atty. Rowena Guanzon sa kanya, tumigil ka nga, John Vic Remulla. Hindi kami tanga, kagaya mo. Uy, basag, ang sakit. Si BBM at Romualdez ang mastermind. So, ang sakit nun, hindi kami tanga, kagaya mo. Sa totoo lang naman, kaya lang naman napapapwesto to, etong magkapatid na Remulla, kagaya ng sinasabi nga namin na etong magkapatid na to kapag malakas ang isang administrasyon, lumilipad yan. Gustaan tayo, pag napalitan ng administrasyon, biglang lilipad din tong mga to. Biglang lilipad tong mga to. At kaya naman din nila pinagtatanggol itong si Marcos Jr. Pero putang ina, wait lang, ha. Noong hindi pa kayo kinakanta ni Saldico, nung hindi pa kinakanta si Romualdez, Lizar, si Bongbong, si Sandro Marcos, nung hindi pa kayo binubulgar ni Saldico, hirap na hirap kayo kung paano siya pauwiin. Kung paano makansela yung kanyang passport. Noong panahon na nilaglag na kayo, putangin ang bilis. Mabilis pa sa alas 4. Anong meron, ha?
O ngayon, Larry Gadon, sino tanga? Yung boss mo o kami? Kutang na, hindi kami tanga. Na para hindi namin malaman yan. Nung panahon na napakiramdam nyo, kakampi nyo pa si Saldico, hirap na hirap nyong pauwiin. Ni passport, hindi nyo makansela. Ni hindi nyo siya masampahan ng kaso. Nung nilaglag kayo, bigla nyong sinampahan ng kaso. Ang bilis nyo sampahan ng kaso, ora mismo. Pati yung sa passport, makakansela na. Baka bukas sa makalawa, mahuli nyo na nga si Saldico eh. Pero balita ko, madugong labanan to. Nasa 100 ata ang nasa 100 na gwardiya ata, na security guard ang meron si Saldico. Hindi rin basta-basta si Saldico, no? Kasi yan eh, bilyonaryo na rin yan eh. Oo, yung mga sinasabi niya sa video niya na hindi siya kasama, isa ng kalokohan yun, no? At hindi rin natin ito disclaimer. Hindi porket na sumasangayon tayo kay Saldico ay hindi na natin siya panagutin sa batas. Putay na, magkasama dapat silang tatlo, or kung sino pang mga magnanakaw na yan, isama dapat siya si Saldico sa mabulok sa kulungan. Wala hong sabi-sabi na para hindi siya makulong, no? Pero ang kinaganda lang kay Saldico, at least umamin ka na rin. Sa wakas, umamin ka na. 'Di ba? Pero ang pangit lang kasi, sinasalba niya pa rin yung sarili niya. Kaya, John Vic Remulla, hindi kami kasing tanga mo. By Attorney Rowena Guanzon. Ito, ang lupit talaga nito ni Attorney Rowena Guanzon no? Talisikan lahat ng tartar ni Marcos dito eh. Yung mga tartar to ni Marcos Jr. Itong mga magkapatid na Remulla, Larry Gadon, Anticler, mga tartar ni Marcos yan. O, dito pa tayo. Ito na ang isang tartar. Ito talaga malagkit to. Kulay dilaw pa. Sabi niya, Marcos Jr., hindi makapag-swimming sa dami ng trabaho. So, problema namin yon. Kung gusto niya pala makapag-swimming araw-araw, di bumaba siya sa pwesto. Ganun lang kabilis yun. Ganun lang yung kadali, Anticler. Huwag mo kaming daanin niyo sa mga hindi makapag-swimming dahil, tawag dito, busy sa trabaho. Utay na, nakapagpa-party-party pa nga sa palasyo tapos busy sa trabaho. Gago ka ba? Ito si Anticler no? Alam nyo, sa totoo lang, pagtapos ng administrasyon ni Marcos Jr., etong sila Remulla, Anticler, si Larry Gadon, mga wala ng trabaho to pagtapos. Hindi totoo yan. Hindi na may kukuha pang music dito. Napakatanga niyan. Aber, may kukuha pang attorney dyan. May kukuha pang attorney dyan. May kukuha pa ba rito bilang lawyer? Bilang attorney kay Anticler? Pagkatapos ng termino ni Marcos Jr., wala. Yung record nga nito, hindi nga natin halos makain-kain 'Di ba? Ito pa sagot niya. Ito ang sagot ni Yusek Castro sa tanong ni GMA reporter Iban Mayrina. Kung nasa kontrol pa ba ng sitwasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw hindi nga po nakakapag-bakasyon at hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. Utangin ang babaw nun. Akalain mo yun, lalabas sa bungangan ng isang Yusek yung mga ganitong salita. Nagbubukod tangin lang si Anticler ang nakakagawa niyan. Wala nang iba. Anticler lang. Oo.
sa kasaysayan ng Pilipinas, si Auntie Claire lang ang nagbubukod tanging makakapagsalita ng mga ganitong lingwahe. Hindi ganito, Auntie Claire, ganito, turuan kita. Para makapag-swimming si Marcos, turuan kita. Ganito gawin mo. Kumbinsihin mo si Marcos na sabi mo, baby, ay, darling, ay, hindi, mali. Hindi ko alam kung anong tawagan nyo eh. Sabihin na natin, sir. Sir, dapat bumaba ka na sa pwesto. Kasi naaawa na ako sa'yo, biruin mo. 68 years old ka pa lang. Si Ping Lacson, 77 na, pero mas mukha ka pang gurang dun. Di sa totoo lang ha, kahit si Pangulong Duterte, 80 years old, tangina mas gwapo pa kay Marcos Jr. yun. Kahit si Pastor. Ay, wait lang, ilang taon na ba si Pastor? Nasa 70 na ata si Pastor eh. Oh. Pero kung makita niyo si Pastor sa puta na, napakatisoy, gwapo. Puta na pag makita mo si BBM eh, parang 195 years old. Diba? Ngayon, Auntie Claire, bulungan mo si Marcos Jr. na, sir, magano ka na, buwaba ka na sa pwesto. Oo, para naman makapag-relax ka. Total, marami ka na rin naman na bulsa, pwede na yan. Oh, yan dapat ang pinapayo mo kay Marcos Jr. Ay mo, sir, marami naman kayo na nailagay sa maleta na pera ni pinsan mo. Siguro okay na yan. Mabubuhay na kayo yan. Mabubuhay mo na yung buong pamilya mo yan. Unlimited chubs na yan. Ha? Unlimited chubs na yan, sir. Siguro kontento na kayo dyan. Hindi na siguro siguro mga 1 year kayo nagbababad niyan sa kwarto ni Ma'am Shitars. Oo, gusto mo kasama ka pa. 'Di ba? Unlimited lifetime pulburon na 'yan. Oo, lifetime pulburon na yung mga nanakaw nila ngayon. Dapat ganun ang pinapayo mo, Auntie Claire. Ang sama mong music. Wala kang concern sa presidente mo. Ay, naku. Ito ba? Ito. Yung banat niya kay Saldi ko. Madaling nagbago ang kanyang hairstyle. Okay? Kung isang araw lang itong ginawa, hindi dapat nagbabago ang hairstyle. So it means lumalabas ibang-ibang araw ito ginagawa. Anong pinupunto mo? So kaya ito nirebat ni Auntie Claire dahil doon sa hairstyle at dahil doon sa iba-ibang araw ginawa ang video. Hindi naman yun hinahanap ng tao eh. Ang hinahanap ng taong bayan na katwiran nyo is yung mga nilalaman ng video ni Saldi ko. Kung paano nyo ba madidepensahan yun na hindi totoo yun. Tayo na nasa hairstyle ka. Nasa araw-araw, iba't ibang araw ginawa yung video. Pakialam mo. Tangina, pati ba naman yung pagbibideo ni Saldi ko gusto mo ring kontrolin? Gago ka ba? Hype na to. Hindi sabihin na natin na gumagawa siya ng video na siguro mga 1 week ang pagitan. So, pakialam mo dun. Hindi ako yung nagtatanong lang ha. Nung pakialam mo dun, Auntie Claire, kung ganun man ang pagitan ng video ni Saldi ko, wala ka ng pakialam dun. Tsaka hindi yun ang tinatanong sa inyo. Wala kaming pakialam kung mapanot si Saldi ko, kung mag-iba yung itsura niya, kung umiksi yung buhok niya or kumapal. Wala kaming pakialam dun. Ang pakialam namin dito,
Bukod sa wala na rin kaming pakialam sa inyo, bumaba sa pwesto si Marcos Jr. at panagutan lahat ng pagkakasala niya sa mga Pilipino. Yun ang pakialam namin. Wala kaming pakialam sa observation mo, Auntie Claire, sa totoo lang. Hindi, totoo lang, Auntie Claire. Wala kaming pakialam sa observation mo. Una-una, yung observation mo one-sided. Pangalawa, yung observation mo, ano yan? Panig lang kay Marcos Jr. Pangatlo, paano kami maniniwala sa'yo? Tuta ka ni Marcos. Natural na talagang baloktutin mo ang sinasabi ni Saldico. Gets na namin yun, Auntie Claire. Kaya mo, Auntie Claire, mararamdaman mo na ayaw na sa'yo ng Pilipino pagtapos ng termino ni Marcos Jr. Ipanalangin mo o ipagdasal mo sa demonyo na kamag-anak ng amo mo na sana ay tumagal siya sa pwesto. Kasi kapag siya ay nakababa na sa pwesto, lahat ng nangyayari ngayon, babalik sa inyo lahat. Rock my word. Oh, pustahan tayo. Lahat yan, pati ikaw, Auntie Claire, damay dyan. Ay, pustahan tayo, Auntie Claire. Basta kapag oy, shoutout dyan ha, kala yung mga tuta dyan ni Marcos ha. Kapag natapos ang administrasyong Marcos, walang alisan ng bansa ha. Kasi nababalitaan ko, yung iba daw dyan, bumibili na ng bahay sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, para doon na magtago sakaling bumagsak na ang administrasyon. Milyones pa yung mansion. Iba din no? Ang hindi nyo na nga pera. Ang lakas nyo pa gumastos. Sabagay, hindi nyo nga naman pera yan. So dito, halatang walang alam to si Auntie Claire. Ang tinatanong ng taong bayan, ang layo Ang sagot niya, ang layo pa rin. Bagay, like boss, like tauhan. Biruin mo. Sabihin ba naman ni Marcos na, ba't ka nagtatago sa Saldico? Ako nga nandito sa Pilipinas Gago ka ba? Presidente ka, malamang nandito ka. Ha? Subukan mong bumaba sa pwesto mo. Tingnan natin kung hindi ka rin magtago. Diba? Yung ginagawa nyo kaming tanga, ha? Eto pa. Eto ang malupit dyan. 50 million para sa mga pro Marcos vloggers. Ninakaw. Utang nyo na. Kayo na nga lang, nagnanakawan pa. Ayot na yan. Dito basahin natin. Kinumpirma ni Presidential Communication. Tanggalin natin to nasa taas. Yan. Communication investigation sa mga Presidential Communication Office PCS PCO Secretary Dave Gomez ang investigasyon na misteryosong pagkawala ng 50 million cash mula sa isang vault ng opisyal sa PTV. Nako. Ito na yung sinasabi ko kanina. Na may mga vlogger na nakakapag-isip na bumaliktad. Kasi nga wala na silang pundo. Hindi sa totoo lang Eto, payo ko sa inyo to Kung totoo man na nagbabayad ang administrasyong Marcos sa mga loyalistang tanga. Eto lang Kung kayo nga hindi nyo halos malusot-lusutan yung issue na kinakaharap nyo ngayon, gagamit pa kayo ng vlogger na mas tanga pa sa inyo? Aber? Gagamit kayo ng vlogger na mas tanga sa inyo, nakakadiri yun. Anak ng timang naman
Sa bagay, aminado kami na wala kayong pakialam sa binabayad nyo dahil hindi nyo naman pera yan. Ang problema kasi dyan, alam nyo nang kung kayo nga lang nagkakabistuhan na kayo, nagkakalaglagan at nachi-checkmate kayo ng taong bayan, gagamit pa kayo ng mga tulonggis ng mga vlogger. Hindi ko sinasabing gamitin nyo kami dahil kami matatalinong vlogger. Ha? Hindi namin sinasabi yun. Wala kaming pakialam dyan sa pera nyo kahit ilang milyon pa yung itapal nyo sa mukha namin. Kami naman, kontento kami sa buhay namin eh. Diba? Kontento kami. Ako, laking lansangan ako. Construction, pangingisda, pagtitinda eh. Kitang-kita nyo sa vlog ko, dyan sa playlist sa vlog ko, may kita nyo kung ano yung kung saan ako nagsimula. Diba? So ako, kung mawala man ng YouTube, lahat, mabubuhay ako dahil madiskarte at masipag ako. Diba? Pero putang ina, etong mga tulonggis na mga vlogger na pinagkukuha nyo, na binabayaran nyo pa, isa rin sa nakakasira sa inyo eh. O kagaya na lang nun bayot ng Canada. Tayo na sabi, may suicide bomber daw. May mga angel of death doon sa INC rally. Putang na, hanggang ngayon wala pa rin lumalabas. Biruin mo ilang milyon yung Iglesia ni Cristo, biruin mo ilang milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo yung nandun sa rally. Ni isa walang nagsalita na merong nag-suicide bomber. Na merong mga tausog na padala daw hindi umano ni Atty. Torion na para sirain yung para daw anuhin daw yung rally. Diba? Na mga angel of death daw. Oh. Asan? Ilang milyon yung dumalo? Kung hindi ako nagkakamali, nasa 1.8 or sabihin na natin mahigit pa. Yung miyembro ng Iglesia ni Cristo. Bakit ni isa dun walang nagsalita? Wala man lang nagpatunay na merong nangyaring doon, suicide bombing. Gago ka ba? Bayot? Sa bagay, harapin mo na lang yung mga kaso mo dyan. Kung sakit nun, no? Biruin mo, tad ka na ng kaso sa Canada. Tad ka pa ng kaso sa Pilipinas. Kung ako sa'yo, lumipat ka na. Mag-Jakarta ka. Uy, Bernes laki ng budget nyo 50 million. Uy, sana all. Sana all. Kaya pala yung ibang mga vlogger na mukhang talampakan ngayon, medyo kumikinis-kinis na yung mukha, no? Oo. Yung ibang mga katad tingnan nyo yung baklang kalbo. Ang daming silver. Ang daming tanso, di ba? Pero yung mukha ganun pa rin. Mukhang burat pa rin eh. Ayop na 50 million. Sana ko. Kaya pala yung dating mga kasamahan ko nakakondo na pala. Sarap lumipat dyan. Dapat pala lumipat ako dyan. Oo, okay na sa akin. Mga 2 million. Ay, lugi per year. Lugi. Okay na sa akin siguro mga 500k per month. Yan. Ay hindi, pangit pa rin. Sisira pa nga lang ko. Gawin na natin mga 10 million per month. Ay hindi, pangit pa rin kasi buti sana kung pera nila yan. Hindi naman nila pera yan. Pera ng taong bayan niya. Konsensya ko pa. Makarma pa ako doon. Gabaan pa ako doon. Wag na lang. Wag na lang pala. Sige, kayo na lang dyan. Eto pa isa. Ay hindi, nabasa na natin to kanina eh. Ito, dito tayo. Ito pala. Yung nagbabantaho sa buhay namin ni Banat Bay at sa lahat ng Banateros Brothers. Ito papakita natin. Basahin natin sinabi niya. Sabi ni Boss Aaron. Aaron ba to? Tingnan ko nga. Boss Aaron ba tong niya? Boss Aaron ba tong Boss Ron Capis Vlog yan. Sinataut na kita ha. Makapatayin mo pa kami ni Banat Bay. Pinilex ko na yung channel mo dito sa channel ko. Sabi niya rito, ikaw na DD shit vlogger, gusto mo personalan, uubusin ko kayo. Umpisahan natin kay Banat Bay. Umpisahan niya daw kay Banat Bay.
yung kanyang pamimersonal. Di ko alam kung anong ano. Ito po ay Lunes. 8 PM niya po sinend, no? Lakihan natin na para kitang-kita yan. Tapos ito pa sabi niya, ipapadala ko sa'yo katawan ni Banat Bay na walang kuko at ngipin. Maniwala last ang SMNI na tutot media. Sino abogado ninyo? Si Toron na terorista? Ay, Torion pala. Ay, patay ka dito. May account ka pa naman sa Facebook. Ay, eto, Attorney Torion, no? Ano ka daw, terorista? Wait lang, boss. Ron. Eto siya, oh. Wait lang, Ito yung kanyang ito yung kanyang channel. Saan na yun? Nawala. Mukhang nag-deactivate na. Pinost ko kasi ito eh. Shoutout kay Attorney Torion. Ako, idagdag mo to kay Bayot ng Canada. Tinatawag kang terorista. Naku po. Sabi niya, bullshit Bisaya, mga bobong vlogger. Tutot mo ang buong pamilya mo, laro tayo patayan. Maglalaro daw kami patayan nitong vlogger na to. Maglalaro tayong patayan, buhay pa ako. Paano yun? Kung gusto mo, padalhan kita pambili ng tali, tapos magbigti ka na lang. Oo, Ron. Boss Ron. O kaya, punta ka sa mataas na building, siguro mga third floor, patay ka na eh. Ako, nalaglag ako sa third floor, pero buhay pa rin ako hanggang ngayon. Oo, tapos una ulo. Tapos, bakit kami ni Banat Bay ang gusto mong kalaro sa patayan? Bakit tayo mo i-chat si Satanas? Chat mo si Satanas. Malay mo mag-reply sa inon. Sabi nyo, tara game. Laruan tayo patayan, no? Ganun. Tawag dito si Satanas, i-chat mo, wag kami. Mitch na chat mo. Tangin ng mga supporter ni Marcos no? Kahit na yan, sinto-sinto din eh. Hindi na kaya yung mga sinasabi namin dito. Hindi na kaya nilang lusutan yung issue na kinakaharap ng kanilang amo. Putay na ngayon, patayan na gusto. Mga brutal. Masyado kayong matatapang. Tayo naman, hindi naman tayo masyadong nagpapa-apekto rito sa mga ganitong salita. At hindi lang naman din ito. Marami. Lalong-lalo na sa amin, nila Banat Bay, sa lahat ng Banateros Brothers. Diba? May mga death threat talaga kami. So wala naman sa amin na yun. Sa katwiran namin kasi dito. Siguro kung talagang hahayaan ng panahon yun na ganun yung mangyari sa amin, at least putay na, proud kami. Hindi, sa totoo lang ako, proud ako. Alam nyo kung bakit? Namatay ako nang pinaglalabang ko ang karapatan ng bawat Pilipino. Proud ako dun. Patayin nyo ako dahil sa ginagawa ko ngayon, dahil sa sinasabi ko, dahil sa pagbabalita ko ng katotohanan para sa kapakanan ng bawat Pilipino, dahil kinakalabang ko ang mga korap sa gobyerno. Tapos papatayin nyo kami. Tangina, proud kami dun. Hindi, totoo lang ako. Ewan ko ba ako marami pa akong pangarap ba? Pangarap ko mapagawan ng bahay yung lola ko. Siyempre, ang nanay ko, mapagtapos ko sa pag-aaral yung mga kapatid ko. Siyempre, ako makapundar ng para din sa akin at sa pamilya ko rin. So marami pa rin din akong pangarap at siyempre yung makatulong pa kasi siyempre sa mga matagal ng subscriber ko diyan,
tayo ay nagsimula sa charity vlogs na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin ho natin. Off-cam nga lang, hindi na natin binablog yun. So syempre, yung kinikita rin natin dito sa YouTube at kahit papaano, nagsishare din tayo ng blessing sa ibang tao. So yun yung isa sa mga parang pangarap ko na patagalin pa. Ngayon, kung sakali man na ganun talaga yung tadhana ko, di okay. Walang problema doon. Hindi ako takot diyan. Sa mga ganyan, yung mga papatayin nyo ako, putay na, pabor pa sa akin, makakapagpahinga na ako. Kung hindi lang kasalanan kay ama na na magpatiwakal, ginawa ko na. Para lang makapagpahinga ako. Putay, sobrang pagod na yung katawan ko. Kung sa laspag na. Biruin mo, 12 years old pa lang ako. Ang kaharap ko, araro na. Araro, kopras, uling. Nung lumaki-laki ako, construction, magtanim ng mais, magtanim ng palay, magtanim ng nyog, saging. Putay na, yan yung mga kinakaharap ko noon. So sa madaling salita, bata pa lang yung katawan ko, sobrang pagod. Sobrang pagod na. So talagang kung pahinga lamang ang usapan, nakagaya nitong gusto nitong laro, napatayan daw, ako wala sa akin problema yan. Basta wag mo kong titirahin patalikod at saka surebulin mo, ha? Oo. Dahil sa oras na hindi mo sinurbol, putay na, babalikan kita. Gago ka. Hindi, mga ganito mga banateros, marami na siguro sabihin na natin mga halos ilang libo na rin na chat sa amin na mga supporters ng mga na mga ganito, 'di ba? 'Di ba dati tinatawagan pa nga natin. Kesyo abangan daw ako diyan sa labas. Pero nung tinatawagan ko, ay naman magsisagot. Pero ngayon, sabi ko, tigilan ko na nga yun. Sabi ko, kesa naman patulang ko pa itong mga dimuho na to. Sabi ko, siguro, hindi lang siguro, hindi na kinakaya yung pang-aasar natin. Kaya ganyan na lang yung mga pinag-chat-chat. Pero yan, sige, wala man akong problema sa'yo. At kung gusto mo, yun, i-chat mo nga si Satanas. Yan, doon, maglaro kayo ng patayan. Oo, yun ang gusto mo palang laro Putang ina. Kakaiba to, gusto patayan, no? Di mo nga mapakain pamilya mo ng maayos, may pagbatayan ka pa. Gago. Nakakainom na nga lang tubig, namamaos na ako eto naman yung viral ngayon. Sa anak ni Manny Pacquiao na si Eman Pacquiao. Sabi nitong director na si Baklushi, ito sa mga baklang director Director ba o talent manager? Ewan ko kung ano to. So ito yung sabi niya, lakihan natin para mas makita natin dito. Alam nyo naman, diba, na etong si Manny Pacquiao, binabanatan natin dito yan. Pero sa mga ganito, hindi natin ito tolerate yung mga ganitong kawalang yaan ng porket ikaw ay mapera na, manglalait ka. Sabi niya rito, sabi ni Ronald Carvalho, yan. May tsura ka naman, Eman, pero mas gwapo sa iyo sa kwadra ng GMA 7. Sparkle artist. Ni walang karir, nakatenga, hindi nila mapasikat. Ikaw pa kaya, Eman Bacosa, na gwapong pang kapitbahay lang at hindi naman mukhang pang artista. Talaga. Sabi ni Baklushi Ronald. Okay. Ano natin siya ngayon, no? Sasagutin natin siya dito ngayon. Unang-una, sa pagiging artista ay ang sukatan po dyan, hindi naman po talaga yung kagwapuhan
hustong kagwapuhan. Maraming mga sikat na artista ngayon, kagaya na lang yan, nila Rene Requestas, ayun nga pala, patay na pala yan. Nila Long Mejia, nila Bayani Agbayani, nila Vice Ganda. No, so maraming maraming mga artista na hindi naman din kaagaya yung mga pagmumuka. Lalong na si Vice Ganda. Doon na mukhang tumbong ng kabayo. Dito sa sinasabi mo, pinatunayan mo lang na ang sukatan lang ng pagiging artista yung kagwapuhan. Putay na, gwapo nga. Baka yung sinasabi mong mga nakatenga na artista na mga gwapo, na mas gwapo pa kay Eman, na anak ni Pacquiao, kung wala namang mga talent yan, di nga din. Diba? Kung puro lang gwapo, hindi naman magaling umakting, ni wala ngang talent sumayaw at kumanta, talagang matitenga yan. Ngayon, doon sa sinasabi mong gwapong pangkapitbahay lang, alam nyo kasi ito si Eman, kaya ako to dumanas to ng ng kalungkutan sa buhay na walang ama. Ganun din naman ako na walang ama. So talagang masalimuot ang karanasan nito simula nung kabataan. Tapos eto na nga lang yung isang pagkakataon na parang makapagbago sa buhay niya, na hindi rin siya umasa sa ama niya, na parang hindi rin naman din talaga sinusustentuhan ng ama niya. Nakita naman natin yung bahay nitong ni Emma na kahoy lang, bilyonaryo tatay mo, tas bahay mo kahoy. 'Di ba? So ang pangit naman noon Sir Ronaldo. Ang pagkakaalam ko kasi itong si Ronaldo is isang baking producer ata to or talent manager. Hindi ko masyadong tukoy at wala rin naman akong time para alamin pa ang pagkatao niya. Pero ang sure ko dito, Becky to. Ito yung hirap sa mga Becky Kaya hirap na hirap kayo makakuha ng hindi ko nilalahat Hindi ko nilalahat yung iba. Kaya hirap na hirap kayo makakuha ng ng respeto sa kapwa nyo Pilipino na hindi nyo kauri or hindi katulad yung mga Becky is dahil sa mga ganitong attitude, ganitong mga pag-uugali nyo na nakadepende kayo sa itsura at mga ang gagaling nyong mangusga. Putay na si Vice Ganda niya. Si Vice Ganda nga, pangit ng mukha, pangit pa ng ugali Upal ang daming nagsasabing mga kasamahan noon ni Vice Ganda na sobrang kupal yan. Tapos itong taong to, itong bata na to, na wala naman tayo nakikitang mali sa kanya, kung inis kayo sa tatay niya, siguro baka mamaya, etong si Ronaldo ay inis kay Manny Pacquiao dahil sa pagiging balimbing nun kay Marcos Jr. Pagiging isa rin sa mga sinungaling, kaya siguro niya nasasabi ito kay Eman Pacquiao. Kaya baka may matinding galit siya kay Manny Pacquiao. Ang kasi dito, putangin na, hindi naman sukatan ng tsaka ito katangahan lang kung sasabihin na pangit si Eman Pacquiao. May itsura tong batang to. May itsura siya. No? Sa totoo nga lang, sorry sa lahat ng anak ni Manny Pacquiao, ito yung pinakagwapo. Ito yung talagang masasabi mong pwedeng pang-artista. Diba? Sasabihin pa nito na mag-boxing ka na lang kaysa mag-artista. Kung ako nasa katinuan akong pag-iisip, papayuhan ko yung isang bata. Halimbawa, manghingi sa akin ng payo yung isang bata. Sir Jay, anong may papayo mo sa akin? Mag-boxing na lang ba ako o mag-artista? Ang nasasabihin ko, mag-artista ka. Sa boxing, kalahating pa yung kanan, yung kaliwang paa mo nasa hukay na sa boxing. Sa pagiging artista, hindi safe dun. Depende lang sa mga bayot na katulad nito. Depende lang Depende lang sa bayot na katulad nito. Doon lang, yun lang talaga. Talagang nangyayari yun.
titikman ka muna bago ka gawing artista. Tsaka ito, dati pa na pagkakatanda ko, bumanat din to sa Tito Vic and Joey noon eh. Kaya parang familiar siya sa akin. Pero okay lang yun, no? So yun, no, na-reactionan ko lang naman ng konti itong si Ronaldo dito sa sinabi niya sa anak ni Manny Pacquiao. At ulitin ko, binabanatan ko si Manny Pacquiao, pero syempre, hindi naman ho kasali yung kanyang mga anak doon. Ibahin ho natin usapan yun. Oh. Tanga na, pangit na, mapangusga pa, hayop. So eto, panoorin po natin. Etong, ano bang nakalagay dito? First Lady Lisa Marcos idinawit ni Saldico sa smuggling. So panoorin natin. Tigil nga ba yung investigasyon? At bakit? Di ba? Mukhang ako sa tingin ko yan, nasundan ko yan eh. Oo. At saka yung sa Quinta, Bigla tumigil. bigla rin nahinto eh. Nang walang paliwanag. Walang paliwanag, parang natigil ng bigla. Ito na, okay na. Ito na. Pakinggan na lang ho natin. Oh. Saldico. Salde. Part 3. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo nung sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Uy! Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga nakikiusap
nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di Grabe. nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Ngunit matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu Naku. matapos niyang ipakita ang isang confidential Bakit report. pinahinto? Nakasaad dito na si First Lady Lisa Nako. Marcos mismo Ayan ang na. may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. Nako. At nung araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Tangina, no? Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Kaya Wala pala, naman no? daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan, nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Nako. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama natin hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indogabos. Nako, no? Ang lupit nun. Lupit ng mga pahayag na yun. Okay na kami. Yun. Sabi ko, isang beses lang, magpaulit-ulit. Kala ko may bago eh. Ay, nako. Mamaya natin pag-usapan. ha? Ma-hospital ka dito, Nelson. Pag narinig mo yun to. Kaya nga eh. Oo, pero yun nga, no? Sabi ni Saldi ko, marami pa akong ilalabas. Alam mo, Saldi ko, yung video ni Marcos Jr., Martin Romualdez at Lisa, ilabas mo na rin kaya. Di baka siguro baka sa pinakahuli yun, no? Oo, kasi baka mamaya mahuli ka na eh.
Oo. Kung tayo na, si Norman Mangusin na naman ako. Hayop na yan. Tayo na itong si Norman Mangusin na to eh. Pati ako Oo. Hindi kasi may mga info kasi kami nakuha na etong si Saldico ay bukod doon sa binabasa niya, may mga video siyang hawak na talagang masasabing legit video at mga voice record kung saan ay talagang inuutos ni Marcos Jr., ni Lisa, ni Sandro at ni Martin Romualdez kay Saldico itong mga nakawan na to. Yun yung isa sa mga abangan natin at maganda-ganda yan, no? Oo. At ito pa. Ito pa yung isang panoorin mo natin, itong ebidensya. DPWH kinumpirmang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Kita nanindigan na ang pamunuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may mga ebidensya silang hawak laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ito sa pagkakadawit umano nito sa flood control scam. Kasabay nito, kinwestiyon naman ni Senador Rodante Marcoleta ang kagawaran kung bakit hanggang ngayon ay wala pang inilalabas na arrest warrant laban sa dating House Speaker. Kunin natin ang live report ni Mian Corbera. Mian. Alex, may batayan daw ang kaso na isinampa ng DPWH sa Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng DPWH, nakita nila mismo ang mga ebidensya mula sa mga kumpanya ni dating Congressman Saldico. May mga ebidensya at dokumento na nag-uugnay sa pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalang flood control projects. Yan ang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga senador sa mga tanong bakit kasama si Romualdez sa mga sinampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakita ang mga ebidensya batay sa mga proyektong pinasok ng kumpanya ni dating Ako Bicol Party List Representative at dating Appropriations Chairman Saldico. Kabilang na dito ang kumpanyang SunWest at Hightone Corporation na parehong pagmamay-ari ni Ko. Ito po ay siguro po mga Nako, tigilan mo kami, Secretary Vince Dizon. Ang sunod nito, mababalitaan namin, si Martin Romualdez nakatakas na ng ibang bansa. Baka nga ngayon, wala na sa Pilipinas si Martin Romualdez eh. Baka nga ngayon, wala na si Martin Romualdez sa Pilipinas. Syempre, bago nyo yun ibalita, mga patatagalin nyo muna ng mga 1 week yan. Mga 1 week, kapag 1 week nang nandun si Martin Romualdez sa ibang bansa, tsaka nyo sasabihin na wala na rito. Alam na namin yan. ilang linggo lang, itong nakarang ilang linggo lang, base na rin sa mga nakuhang ebidensya ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni former Congressman Saldico tulad ng Hightone Corporation across many years. Mula noong 2016 hanggang 2025. Ito pa si Grace po. Kamusta na kaya si Grace po? Walang paramdam Bot sa mahigit 100 bilyong piso ang nakuhang kontrata ng dalawang kumpanya ni Ko. Sinabi pa ng kalihim na isinama nila sa ebidensya sa paghahain ng kaso laban kay Romualdez ang pahayag ni dating Marine Sergeant Orly Gutesa na naghatid ito ng mga pera na nakalagay sa maleta sa bahay ni Romualdez sa Taguig. May basehan niya ang testimonya ni Gutesa dahil pinanumpaan ito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Mr. President, at base na rin ito dun sa naging sworn testimony ni Sergeant Gutesa sa Senate Blue Ribbon hearing. At base po doon, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI. Kasama na rin po nung mga interviews ng ICI ni former Speaker Romualdez. At yun po ang naging basihan nung aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa Ombudsman nung Biyernes. Okay naman pala may sapat na pala kayong ebidensya kay Martin Romualdez, di huliin nyo na. Arrestuin nyo na.
Ano pa iniantay nyo? Kung kailang makalaya sa ibang bansa katulad ng kay Saldico at Bunuan, tsaka nyo sasabihin na arestuhin. Tapos palalabasin nyo sa amin na umuwi ka na, Romualdez. Kakansilayin namin ang passport mo. Bibigyan ka namin ng 10 days. O, ganyan na naman ang maririnig namin sa inyo kagaya nung palabas nyo dati kay Saldico. O, nung nilaglag kayo, ang bilis nyong trabahuhin. Di, tsaka ito naman talaga din balang araw etong si Romualdez, Marcos Jr. Puta na maglalaglagan tong mga to. Yan ang abangan natin dyan. Yan ang abangan natin kasi sa totoo lang, etong si Martin Romualdez, napakataas ng ambisyon nito. Napakataas ambisyon nito. Di ba gusto nga nito maging Prime Minister ng bansang Pilipinas? Tangina, ito nga yung pinakatotoong kasabihan. Never na makakatungtong sa pagiging presidente ang mga Marcos. Tandaan nyo yan. Pagkatapos nitong termino ni Bongbong Marcos, never na. Kahit sa apo pa ni Sandro Marcos, hindi nahahayaan ng mga Pilipino yan. Hindi na yan. Kaya ito na Secretary Vince Dizon, Remulla, ano na? May ebidensya naman pala, ba't ayaw nyo pang damputin? Tapos sasabihin nyo sa amin, 6 to 9 months pa bago makasuhan si Romualdez. Ay di wow. Saka ito pa isa nakakatanga dito. Alam naman na nila na kasabwat ang DPWH, kasabwat ang congressman, kasabwat ang mga kontraktor. Bakit nung umpisa pa lang na binuksan itong kaso na to, bakit hindi sila pinagtatanggalan ng passport? 'Di ba? Doon pa lang So talagang ang nangyayari is matinding palabas lamang. Isang pelikulang nakakadiri lang itong ginagawang investigasyon sa nakawan sa flood control na alam naman na natin kung sino talaga yung mastermind. At eto nga si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Sama na natin si Sandro Marcos at kanyang nanay na si Lisa Araneta Marcos. Napakaliwanag nun 'Di ba? Tapos doon pa lang sa pagkatakas, pag-alis ni Saldico sa ibang bansa. Ulitin ko bago pa ilabas ng media, inilabas ko na sa vlog ko na wala na si Saldico dito sa Pilipinas. Hindi ako nagkamali. Kahit i-check nyo yung mga upload ko dyan about sa pagtakas ni Saldico sa ibang bansa. Hindi pa binabalita ng ibang media yan, pero ako binablog ko na nasa ibang bansa na etong si Saldico. Hindi ako nagkamali. Kaya nga, doon pa lang na bakit alam nyo naman pala na involved itong mga taong to, ba't hindi nyo pinagtatanggalan ng passport? Para hindi makaluwas ng ibang bansa. Baka nga si Martin Romualdez ngayon wala na rin sa bansa yan At pwede nilang gawin yun Pwede nilang gawin yun. Yung mga ganong taktika na kunwari kakasuhan nila si Saldico sa Pilipinas, kunwari pinapauwi, iniimbestigahan, pero kunwari lang pala talaga. 'Di ba? Palabas lang na para lang masabi na walang sinisino ang administrasyong Marcos. Alam na namin mga diskarte nyo, tigilan nyo kami. Lumang tugtugin na yan. Kung halimbawa man na totoong kakasuhan ni Marcos Jr. yung pinsan niya, napakasimple lang. Nasa ibang bansa na si Bunuan, di ba? Nasa ibang bansa na si Saldico. Malamang nandun na rin si Martin Romualdez. Or baka sa sumunod na si Martin Romualdez sa ibang bansa. So ngayon gagawin ganito setup niyan Kunwari, ilalabas sa taong bayan nakakasuhan si Saldico, si Romualdez. Nung aarestuhin na si Romualdez, putang na, nasa ibang bansa na. Diba? Tapos, ang pinakamatindi pa dito, kunwari, bibigyan ng 10 days. Kagaya nung kay Saldico, bibigyan ng 10 days. May 10 days ka para harapin mo itong kaso mo dito sa Pilipinas. Ito, kukontem ka namin sa Senado.
wala na tayong magagawa nun. Nasa ibang bansa na si Saldico. Kahit na sabihin pa natin na kasuhan siya or pakasuhan siya ng pinsan niya rito. Wala na tayong magagawa dun. Nasa ibang bansa na siya. Dala-dala niya pa yung pera. Kaya tayo wag tayo basta-basta magpapaniwala ha. Lalo dito kay Secretary Vince Dizon. Putay na. Amoy na amoy mo na. Natuta din to ni Marcos. So ayun mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo dyan sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang ni po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, pakidamay na rin po ang SMNI, ang Vox Populi, Boses ng Bayan, tuwing Sabado po, dyan nyo po kami mapapanood, 6 p.m. to 8 p.m. Siyempre, ang SMNI din, ang DCAR 1026, at ang iba pang mga Banateros Brothers at mga DDS vloggers. So yon, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye.